Peligroso po ito, mga kababayan, si Kiko Barsaga. Kailangan siguro nito na ipa-check up muna. Unstable po yung pag-iisip nito. Makikita naman ninyo sa kanyang mga behavior, sa kanyang mga aksyon sa Congress. Hindi na masaway ng nanay. At kung ano-ano pinagagawa, mga kababayan, nakabulastugan, pambabastos, pati si Sandro Marcos. Nakita ninyo yon? Last week yata yon? Sinaway na lang, mga kababayan, ni Iloilo Representative Janet Garin. Di ba? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante N. Pag-usapan natin itong si Congressmio Kiko Barsaga. Kasi sabi dito sa balita, Congressmio Kiko Barsaga set to be delisted from Military Reserve Force, sabi ng Philippine Army. Reservist pala ito. So, tama ito mga kababayan na gagawin ng Philippine Army. And siguro baka may license firearms itong si Kiko Barsaga. Kailangan siguro i-cancel ninyo yung license. Kasi peligroso po, unstable, kitang-kita sa kanya pong galawan, sa kanyang mga aksyon. Dapat nga, madaliin din ang pag-expel nito as member of Congress. Yung reklamo sa Ethics Committee, dapat isulong na yon. Kasi isang kahihiyan, mga kababayan, nito as member of Congress. Tanga nakakitang congressman, first in the history ng Congress na may member na ganyan po. Parang bata na naglalaro habang nagsisesyon yung Kongreso. Di ba? Nasisira yung institusyon. Kung ano-ano ang pinagagawa. May post nga po mga kababayan nitong si Kiko Barsaga. Ayan o. Nananawagan daw siya for the impeachment ng ating Pangulong Bongbong Marcos due to his inability to bring justice for the hundreds of billions stolen from the DPWH flood control funds. Yan ang mga post niya. We will impeach President Marcos. Di mag-file ka ng impeachment. Sunod-sunod yung mga post, mga kababayan, kung ano-ano. Yan, 2 hours ago, Marcos can remove me from the Philippine Reserve Forces, but he will never remove my desire to fight for the Filipino people. Peligroso po ito, mga kababayan, si Kiko Barsaga. Kailangan siguro nito na ipa-check up muna. Unstable po yung pag-iisip nito. Makikita naman ninyo sa kanyang mga behavior, sa kanyang mga aksyon sa Congress. Hindi na masaway ng nanay. At kung ano-ano pinagagawa, mga kababayan, nakabulastugan, pambabastos, pati si Sandro Marcos. Nakita ninyo yon? Last week yata yon? Sinaway na lang, mga kababayan, ni Iloilo Representative Janet Garin. Di ba? Yan o. Kung ano-anong akusasyon ang pinagpopost 2 hours ago. Tota rin ni Romualdez, si Gibo Teodoro, mas pipiliin niya magka-World War III kaysa labanan ng korupsyon ni Marcos. Sunod-sunod ang mga post niya, mga kababayan, na kung ano-anong kabulastugan. Defense Secretary Gibo Teodoro is very angry. It is because I oppose his plan to start a war with China. Imagine na mga akusasyon na ganyan, mga kababayan. Inaakusa si Gibo Teodoro na planong magsimula ng World War III. May ganun, mga kababayan. So tama lang ito, mga kababayan, na tanggalin siya from Military Reserve Force. Peligroso ito, mga kababayan, at isang kahihiyan sa Philippine Army. At sabi nga natin, kung may na-issue'ng license firearm sa kanya, dapat kansilahin siguro. Peligroso baka kung makapanakit, mga kababayan. Di ba? Gaya ito yung balita ngayon. Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala said Barsaga was recommended for delisting due to grave offense of misconduct. He is recommended for delisting after a thorough investigation. The recommendation is forwarded through the proper channel for final action, sabi po ni de Maala. Barsaga, who gained online traction due to his eccentric behavior and proclivity for cuts, was enlisted as a private on January 10, 2025 by the National Capital Region Regional Community Defense Group, a unit under the Army Reserve Command o ARISCOM. Sa photos na
Pinakita ni Barsaga on social media in November 2024 revealed he had undergone the Basic Citizen Military Training or BCMT, the entry-level training program conducted by ARISCOM for individuals who want to become part of the Armed Forces of the Philippines Reserve Force. Sabi ni Di Maala, his speeches and utterances on social media insinuating that the Armed Forces, Philippine National Police, and reservists will join the protest on September 21, 2025, declaring the loss of trust in the President by the Armed Forces and the PNP and the likes constitute misconduct. The decision is limited to Representative Barsaga's status within the Army's Reserve Force and has no impact on his rights as a civilian or elected official. So tama po ito mga kababayan, at dapat po ang sunod na umaksyon yung Ethics Committee ng ng Congress, kasi isang kahihiyan po ang presence as member ng Congress ng isang tulad po ni Kiko Barsaga. Tingnan ninyo ang pinagagawa dyan sa Congress. Umaksyon na kayo bago pa makapanakit itong si Kiko Barsaga. Baka mang-agaw yan dyan ng baril sa Congress at saka yung kinakainis niya na kung sino dyan masaktan. Kaya importante, umaksyon kayo dyan sa Kongreso. Ayan yung Philippine Army, tatanggalin na siya bilang reservist kasi walang tigil sa panggatong. Ngayon nga, dapat daw na ma-impeach yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di mag-file ka ng impeachment complaint. Di ba? Tingnan natin kung may support from the congressman. So ang kailangan nitong si Kiko Barsaga po, professional help. Ipa-check up, baka maluwag yung tornilyo. Higpitan muna. Yan ang manifestasyon ng kanyang mga pinagagawa. Huwag na ninyong hintayin makapanakit yan dyan sa Kongreso. Sabi na mga netizen, inaano ka ba? Ha? Laki ng luwag ng tornilyo mo, iho. Sabi ni Jeric Rosal, may saltik. Sabi ni Kamson MJ, talagang may sira sa ulo to. Dapat to, nasa mental hospital. Gatungan din ng mga trolls nila. Laban kong Meow, halatang nainis sa'yo si Sandro. Kita ninyo. Sabi niyo si Ardivela lagi daw, grabe sa mental health niya. Tanggalin na ninyo yan sa pwesto. Mr. Papansin of the Year goes to Barsaga. Marianito Reyes, the psycho has spoken. Sabi nang hindi mabasa yung pangalan. Doc, the crazy patient is awake. Kahit sino ang tanungin mo, ganun ang manifestasyon mga kababayan, nang hindi stable yung pag-iisip. Abnormal po. O ngayon, yung mga retired generals daw po, sige ang panggatong, nag-joke sa armed forces na mo, bumaliktad na po, inciting to sedition po. Ang sabi, pinag-aaralan na ngayon ng armed forces ang pag-file po ng kaso. Tama yun. Yan o. We are not taking the city down. We will check if there's any violation to our legal side. Legal people will check on that and see what will be the appropriate action that we will take against them. So let's leave it to our authorities. I'm sure they are studying. So importanteng turuan na po ng leksyon itong mga taong ito na walang tigil sa pagdidestabilize ng ating gobyerno. Harap-harapan po ang kanilang mga ginagawa, nanggagatong po ng gulo dito sa ating bansa para iluklok si Sara Duterte. Pagkatapos sasabihin ni Marcoleta, ang gulo-gulo na natin na niya dito sa Senado. Ang grupo ninyo at mga sympathizers ninyo, mga DDS, sila yung magugulo. Kahit nga yung mga vloggers ninyo nag-aaway-away. Yan o. Pinunta na ng mga pulis doon sa Dahig. Mga kababayan, yung mga nag-aaway-away na mga vloggers ni Digong. Yan o, panoorin natin. Okay, the situation is this. There was an argument, it was verbal, and then afterward it escalated. The husband, her husband, because he came to me. they were, Pinunta na ng mga pulis. Yeah, you can come binya here minir sa katsabeche ang keprata. Nag-explain sila sa pulis. Yan o. they were verbally fighting and all about. Dapat yan buwagin na. Ang pagtitipon, ibawal na yan dyan. Aalin ka? Nakakagulo sila. Kaya mga kababayan, dumayo pa kayo dyan para manggulo. You see, pinaya ninyo ang kulay kayo manggi, ang pagiging Filipino. Display kayo ng masasamang ugali dyan.
Palibasa, yung ina-idolize ninyong leader, kahit yung Santo Papa, pinagmumura si dating Pangulong US President, dating US President na si Barack Obama. Imagine that. So nasisira yung imahe ng mga mamamayang Filipino dahil sa mga pinagagawa ninyo dyan. Nagrarambulan sila, mga kababayan, dyan sa pinangalanan nilang lugar, Duterte Street, Duterte Park. Saan ka pulutin? May ordinansa na dyan na ipinasa para pangalanan yung lugar na pinagtitipunan ninyong Duterte Park, Duterte Street. Masyado kayong assuming. Yes, sabi dito, mangilan-ilan na lang kayo dyan at DDS sa Dahig, Netherlands. Tapos, kayo pa nag-away-away. Mana talaga kayo sa idolo ninyo. Ang gulo-gulo. Dinala nyo pa dyan talaga sa Dahig ang pagiging war freak ninyo. Galingan ninyo mag-explain o magpaliwanag sa pulis. Sabi ni Tisay Biano, it's better to catch them all and put inside the jail. Ensure they will never create again trouble. Sabi ni Ferdinand Dabon, dinala talaga ugaling squatter sa Netherlands. Hirap pala talaga maging panatiko. Sabi ni Mark Anthony Sirilan, basta DDS pampagulo, ginawa kakahiya kayo dyan sa Dahig. Sabi ni Nora Generoso, sana ipagbawal na sila dyan. Sabi ni Emil Bocaw, dinala pa ninyo dyan yung mga ugali ninyong pusali. Sabi ni Tito Solitario, ipagbawal na dapat ang pagtipon-tipon ng mga didilis dyan, nakakaya dyan pa nagkalat. Sabi ni Ana Debbie Canalpanes, kung ano ang idol nila, ganon din siyempre ang mga aliporis niya. Kanino pa ba nila nakuha yung kabastusan at walang dignidad? Huwag na tayong magtaka. May kinupyahan. Sabi ni Juan Caceres Bernido Jr., pakihuli ang mga salot na yan. Sabi ni Larry Valmonte, ang gugulo nyo. Di na nga maganda image ng Pilipinas dahil ang dating presidente ay nasa ICC. Tapos, nanggugulo pa kayo dyan, kunting kahihiyan, ikinahihiya ng Filipino, mga taong ito. Saan ba kayo kumukuha ng fund para mag-stay kayo dyan? Siguradong may pumupundo, mga kababayan. Dapat siguro ibawal na yung mga Filipino na magtipon-tipon dyan sa lugar na yan. Kasi tingnan ninyo, nagrumble na. Manang-mana sa leader, like followers talaga po. You see? O ngayon, sabi dito sa balita, latest siya, nag-deny si Trillanes na bumisita siya, kasama siya sa bumisita sa ICC jail. Not true, sabi po niya, sa naging akusasyon ni Pulong Duterte. Sabi kasi ng DFA, yung consular visit was made by career consular officials of the embassy in a professional, non-intrusive and respectful manner. So madali pong i-verifika, mga kababayan. Siyempre, recorded yun. Kaya lang, gusto nilang mang-intriga. Ito naman si Trillanes, nang-aasar lang siguro nung magpa-picture doon sa labas ng ICC. Nang-aasar lang yun. Yan o, yung picture niya. Galit na galit si Sara, tapos si Pulong. O ngayon, sa bid ng interim release ni Digong, kinontra ito ng mga prosecutors and victims. They urge the ICC to junk new bid for Duterte release. Sabi dyan, the prosecution niya has demonstrated through multiple filings that Mr. Duterte, if granted interim release, would be a flight risk, is likely to interfere with the proceedings and may commit further crimes. Sabi po nila. Sigurado po yan, mga kababayan. Pag pinalabas yan si Digong, di na yan babalik. Unang-una, di man nire-recognize ng defense ni Digong mismo yung jurisdiction ng ICC. Ang tawag niya doon sa pag-aresto sa kanya, kidnapping. Malinaw po. Paano babalik yan sa kidnapper? Ay, sa kidnapper. Babalik doon sa ICC for trial. Na ang paniwala nila, kinidnap siya ng gobyerno para isurrender sa Dahig. Di ba po? Yan man lang ang short video natin. Natid sa inyo ng napakagandang product mula sa from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix. Yung gusto mag-try nito at magnegosyo po, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravilla sa Facebook.
Messenger o kung hindi sa aking anak, Chris Maravillas. So lagi ninyong tatandaan sa buhay mga kababayan, you become what you believe. Bye-bye po.